Mga kababayan, desperado na po ang mga kalaban ni Governor V. Lahat ng paraan ay ginagawa nila para linlangin tayo ng mga maling balita. Tulad na lang ng sinasabi na hindi daw pumapasok sa Kapitolyo si Governor V. Ito'y isang kasinungalingan at paninira na walang basihan. Kahit tingnan ninyo ang record ni Governor V sa Kapitolyo, mapapatunayan na mali ang sinasabi nila na parating absent ang ating gobernador. Nagpapakalat din sila ng maling balita na wala daw ginawa si Governor V sa nakalipas sa 3 taon. Ito ay napakalaking kasinungalingan. Ikutin natin ang buong lalawigan at mapapansin natin ang mga naggagandahang ospital at paaralan. Ganon din ang mga karsada at iba pang pagawain. Naibabalik niya ang ating buwis, walang labis, walang kulang. Noong panahon ba nila ay naipagawa ba nila ang mga ospital na iyan? May naipagawa ba silang karsada o sapat na paaralan? Kung tutuusin, sila ang walang nagawa sa kanilang panunungkulan. Sila pa ang kinasuhan sa ombudsman dahil sa katiwalian. Nagpapakalat din sila ng mga polyeto na may kinalaman daw si Governor V sa hindi pagsuko ni Ricky Recto. Alam nating lahat na ito isang paninira at pawang kasinungalingan. Si Governor V ay may takot sa Diyos gaya nating lahat. Hindi magagawa ni Governor V ang magkanlong sa isang pinaghahanap ng batas kahit ito'y kanyang kaanak. Sinasabi nila na kung bakit daw hindi nahuhuli si Ricky ay dahil nakikialam si Governor V. Hindi po ito totoo. Ang dapat tanungin ay ang dating Gobernador Armand Sanchez sa usaping ito. Siya pa noon ang nakaupo nang mangyari ang pambobomba sa kanya. Ang tanong, bakit wala siyang nagawa? At bakit hindi niya nagawang kasuhan si Ricky kung talagang may kasalanan? At ano pa ang ginawa nila para hindi mahuli si Ricky at ibaling ang sisi kay Ate V? Noong malapit ng matukoy ang kinaroroonan ni Ricky, ay inutusan nila si Pangulong Arroyo na tanggalin ang hepe ng pulis ni Ate V. Kung kaya't hindi nahuli si Ricky. Kung bakit hindi mahuli si Ricky, siya ang dapat sisihin. Bakit hindi sila lumaban ng parehas? Napakadumi ng kanilang pamumulitika. Alam din nila na hindi sila mananalo sa marangal na pakikilahok sa halalang ito. Sa panahon ni Governor V, inalis niya ang weteng sa lalawigan. Ang dahilan ng kanyang mga kalaban kung bakit gustong bumalik sa pwesto ay para maibalik din ang huweteng sapagkat hindi sila kontento sa kinikita nila sa STL. Wala silang plataporma kundi ang ibalik ang huweteng dito sa lalawigan. Wala man lang silang maipakitang programang may kinalaman sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtutulong-tulong sila para pabagsakin si Governor V. Ginagawa nila ang lahat ng paraan kahit pandaraya para lang maibalik ang weteng at pagsamantalahan ang kaba ng bayan. Pati pamimili ng boto ay ginagawa na rin nila. Mga kababayan, huwag nating hayaang makabalik ang mga may masasamang layunin sa ating lalawigan. Huwag nating hayaang manaig ang pera at kasamaan laban sa kabutihan. Huwag nating hayaang madaya ang ating mahal na Governor V sapagkat siya lamang ang may kakayanang magbigay ng serbisyong tapat na may puso pa. Salamat po.